Magandang hapon sa lahat. Ang layunin ng Lecture 16 ay ang nakapagpapaliwanag sa liriko ng kanta at nakatutukoy sa mensahe na ang kwento na nasa kanta. So, mayroon tayo ditong dalawang kanta. Ang una ay ang kantang Handog ng Pilipino sa Mundo na sinulat ni Jim Paredes. Ito ay isang patriotic song na isinulat niya pagkatapos ng matagumpay na People Power Revolution. So, I assume na yung iba ay nakarinig na, no? Meron ako dito isang part ng kanta, no? Ano ba ang paliwanag sa liriko ng kanta, no? So, kung napakinggan nyo na ang buong kanta, ano ba ang mensahe ng kanta, no? Sa kabuuan, para lang to sa akin, ang mensahe ng kanta ay ang sa pagkakaisa ng mga Pilipino noon ay nakamta nila ang kanilang iisang adhikain, ang makalaya sa batas militar sa kamay ni dating Pangulong Marcos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng People Power Revolution. Kasi kung titignan natin, no, hindi kaya ng isa, no? Kailangan talaga na tulong-tulong ang bawat isa para matagumpay na makamit ang isang adhikain at magkaroon na rin ng malaking pagbabago. So, sa susunod na kanta, ang Isang Linggong Pag-ibig ni Imelda Papin. I think, no, na pamilyar na tayo dito sa kantang ito kasi kinakanta ito sa mga videoke, sa mga patimpalak, no? Isang Linggong Pag-ibig ni Imelda Papin. So, ano ba ang mensahe ng kanta, no? Isang linggong pag-ibig. Meron bang ganoong pag-ibig? No? Isang linggong pag-ibig. I don't know if that kind of love existed, no? Pero para sa akin, no, hindi mo talaga matutukoy yung ugali ng isang tao sa isang linggo lamang, no? Yung iba ngang magkasintahan o magkasing-irog ay umaabot pa ng ilang taon bago magpakasal kasi hindi mo naman talaga makikita yung tunay na kulay ng isang tao hanggat hindi mo siya nakikilala ng lubusan at hindi mo siya nakakasamang tumira sa isang bubong. So, I don't think napakabilis naman talaga ng isang linggo, no, para sa mga bagay-bagay. Tulad din yan ng buhay ng isang tao. Ang pagmamahal ay tulad din yan ng buhay ng tao. We need to take it slowly. Dahan-dahan lang. Huwag tayong magmadali. Kung nagmamadali ka, ay maaari ka namang sumakay ng eroplano. Pero sa buhay ng tao ay kailangan natin idaan in other words, take it slowly, no, para makita mo yung mga struggles mo, then take it as your experience or lessons in life. So, ang lecture 17, spoken poetry, rap, balagtasan o flip top. Ano ba ang spoken poetry? Ito ay isang anyo ng tula na may malakihang pagsasaad ng kwento o pagsasalaysay.
Ito ay mas malikhain at mapanghamong gawain. Mas nakakaaliw rin itong pakinggan. Spoken word poetry ay ang pagsasaad ng kwento sa pamamagitan ng isang tula. Ito ay isang anyo ng tula na kung saan ang may akda ay naglalahad ng tula sa madlang tao sa pamamagitan ng pagsasalaysay o narrative sa wikang Ingles. So, ang spoken word poetry ay nauusong uri ng oral art sa mga kabataan na ginagamitan ng wordplay at intonation upang maipahayag ang kanilang saloobin. So, yan ang spoken word poetry or spoken poetry. So, I think alam na natin ito at nakikita natin ito sa mga aktibidades sa paaralan, no? Next is rap. Ang rap ay isang anyo ng popular na musika. Ito ay isang mabilis at maritmong pasalaysay na may salin na instrumentong elektroniko at kadalasang sinasabayan ng sayaw. Ang kumakanta ng rap ay tinatawag na rapper. Tulad ng ibang anyo ng musika, ginagamit ito upang maipaabot ng isang rapper ang kanyang pananaw, layunin o di kaya emosyon sa nais paratingan ng kanyang mensahe. Ang rap ay isa ring sining sa larangan ng musika. Ang kaibahan lang ng pag-rap sa pagkanta ay ang pagdi-deliver ng liriko ay parang nagsasalita lang, ngunit may tono na nakaayon sa tugtog nito. Mayroon ding dalawang klase ang pag-rap, may malumanay at meron ding mabilis. Meron ding rap na masaya at meron din namang malungkot. At katulad din ito sa pagkanta. Ang rap ay nababagay sa taong gustong kumanta ngunit hindi biniyayaan ng boses. So, isa sa international rapper na aking nakilala ay na aking naririnig ay si Eminem at saka nakalimutan ko yung iba. At dito naman sa Pilipinas ay si Andrew E. So next is ang flip top. Ang flip top ay isang makabagong aktibidad lamang. Ito rin ay tinatawag na flip top battle league na ang pinakauna at pinakamalaking labanan ng rap sa Pilipinas. Ito ay tinawag ring rap battle. Ito ang tagisan ng mga taong mahuhusay makipagpalitan ng pahayag sa pamamagitan ng rap. Kadalasan ang layunin nito ay makapang-asar. Ang puhunan ng mga kalahok ay mga orihinal na bars o pambanat na pahayag. Kailangan na mabilis ang isip at dila. Bawal din ang pikon dito. Sa pangunguna ni Alaric Yuson o kilala natin bilang Enigma ay natatag ang flip top dito sa Pilipinas. Sa palagay ko lahat tayo ay nakarinig at nakakita na ng mga videos ng flip top. So sa mga MCs, ang pinaka-paborito kong MC ay si Hernan at si Sinyo. Sa balagtasan naman, ang balagtasan ay isang masining na pagtatalo ukol sa isang paksa kung saan ang mga panig ay nangangatwiran ng patula. Ito ay nagmula sa pangalan ni Francisco Balagtas na kilala rin bilang Francisco Baltazar. Ang layunin ng balagtasan ay makapagbahagi ng ideya at aliw sa ibang tao. Inilalahad ang sining na ito na isang uri ng panitika na kung saan ipinahayag ang mga saloobin o pangangatwiran sa pamamagitan ng pananalitang may mga tugmaan. Inaasahan ang panitikang ito na patalinuhan ng pagpapahayag ng mga patulang argumento. Ngunit, maaari din itong magbigay libangan sa pamamagitan ng katatawanan, anghang ng pag-aasar, pambihirang talas ng isip at mala teatrikong
at dramatikong pagpapahayag. So, lais ko lang na mag-ano ng saloobin ko sa flip top, about sa flip top, no? Yung flip top kasi ay hindi siya pwedeng panuorin ng lahat ng uri ng tao, lalo na yung mga bata, kasi yung flip top ay may mga bars na binabato sa kalaban na bastos, mga bastos talaga, na hindi kaaya-ayang pakinggan ng mga bata. Ngunit para sa akin ito rin ay nakakaaliw at naghahatid saya sa mga tagapakinig. Ito namang balagtasan, I think ito ay isang parang formal na pagpapalitan ng mga ideya. So, yun lang at maraming salamat.